Ito yung spare parts na in-order namin doon sa Caloocan, kung saan murang-mura lang siya guys. Dahil sa motor shop na unang inanuhan namin, replacement lang yun ng ECU. At yun ay napakamahal talaga. Umabot ng 6,500 yon. At sa Honda rin mismo umaabot ng 6,500. Doon sa Caloocan, murang-mura lang guys. Hindi ka magsisisi talaga. At yung pagod mo sa pagpunta ron, okay lang dahil sulit ka naman. Thank diba? you, Lord. Yan na nga, di ba? Nakaos din ako. Ayan. Ganun. Hindi natin magsasabi. Sige. Tsaka ito, magkano to? Ito, 1.9 yan dyan. Ito nga lang binayaran nila eh. Yan lang yung ginawa. Yan lang. 1.9. Yun eh. Siya na magdadala nun, di naman kami, di ba kuya? Kaya may asan yung isa yung luma? Kaya may yung luma niya. Pangalan niya. Yes lang. Magandang buhay sa lahat ng mga kuya at nagkita-kita na naman po muli tayo at meron akong magandang ibibigay na tips para sa inyo, lalong-lalo na sa mga rider, sa mga mahilig bumili ng mga spare parts na napakamahal. At dito siguradong hindi na kayo makakabili ng mga mahal at siguradong mura na at swak na swak pa sa budget ninyo. Kaya panoorin nyo lang ang video ito para malaman ninyo kung saan lugar at kung magkano ang mga spare parts na mabibili ninyo sa inyong mga motor. Kaya ano pang hinihintay natin guys? Kaya hayaan nyo muna ako na maikwento ko sa inyo kung paano ba nabuo ang vlog na ito at kung saan namin na bili yung spare parts ng Honda, yung mga pyesa na ikakabit namin sa aming motor na hindi na tumatakbo at kung magkano ito at kung saan lugar. Kaya hayaan nyo muna ako na maikwento ko sa inyo. December 24 nung masira yung aming motor. Tapos check up namin sa isang motor shop. Ngayon yung check up niya, nabuksan yung kaha ng aming motor. Nakita doon sa may makina yung kanyang wiring, yung socket injector, yun ang nginat-ngat ng daga. So, nginat-ngat ng daga yung socket injector. Tapos chinik pa nila nung sinabi ng may-ari na ipaiwan daw yung aming Honda Beat. So pumayag kami kasi nagtiwala nga kami na magiging maayos naman ang lahat. So iniwan namin doon, pinaiwan nga para ma-check up daw ng mabuti. So yung December 25 nag-text sa amin yung may-ari na nagawa na nila ng paraan yung wiring. So hindi pa tumatakbo yung motor namin kasi meron pa daw na may nag-e-error. Yun ang sinasabi ng may-ari, may nag-e-error. So yung natuklasan nila, ang sira ng aming motor bukod dun sa socket injector na nginatkat ng daga ay yung kanyang ECU. So yung kanyang pinaka na yon, yung ang tawag nito, yung may sinasabi sila dun na box daw, yung box. Kaya yung binalikan namin, sinabi namin kung magkano ba yung box na yon. Sinabi nila na kung marirewind pa daw to, nasa 2.5 lang. Pero kung hindi na marirewind to, nasa 6.5. So nagulat kami doon, 6.5. Napakalaki talaga ng gastusin na yon, 6,500. Hindi biro yun. Kaya ang ninais namin na kunin na lang yung motor. Maghanap kami ng ibang option sa mga motor shop. So naghanap kami. So dun sa pinuntahan namin ng isang motor shop, yung kanyang service walang bayad. So sa kanyang detector naman, walang lumalabas dun na ECU nga yung yung kanyang tinitest. Ang pagkaalam niya naman sa wiring na. Pero yung sa wiring nga, nagawa na yun dun sa unang pinuntahan namin, yung sa socket injector.
nagawa na yun yung sakit. Kaya ang binayaran namin doon, so yun lang ang ginawa, umabot ng 2,000 pesos. Oh my God! Napakalaki talaga, napakamahal ang singil, sobra. Lalong-lalo na yung spare parts ng ECU, yung pinaka-box niya. So, yun ang 6,500. So, ang ginawa namin, pumunta kami ng 10 Avenue. Sa 10 Avenue, doon kami kumambas. Dala namin yung box ng Honda Beat F1, kulay black. Nag-ikot-ikot kami. Sa pag-ikot-ikot namin doon, nakita ko yung isang store na Trump. So, pumasok kami doon. Yung pala ay isang Honda pala yon. So, pumasok kami sa loob. Tapos, sinabi namin doon sa guard kung saan ba rito yung bilihan ng mga spare parts ng Honda. So, tinuro kami doon sa second floor. Sabi sa amin ng guard, akit kayo ng second floor. Sa warehouse yun. So, pag akit namin doon, ando na nga, ang daming mga nakapila, ang daming mga bumibili talaga. Pila-pila sila ron. So, bumaba kami doon, sa may hagdanan kasi yan eh. Tapos, pumila kami. Tapos, tinanong na kami ng cashier doon kung ano yung order namin. So, guys, magugulat talaga kayo. So, kung gaano kamura itong ECU ng Honda Beat ng spare parts na sira yung amin, tapos ito ay brand new na mabibili namin. So, doon sa una na pinagawa namin, hindi namin alam kung ito ay brand new o replacement. Kasi mahirap yung replacement. Ang replacement, guys, ay recon lang. Dito talaga sa natuklasan namin sa 10 Avenue. Na 10 Avenue yung lugar niya. Na pag naitanong namin ay murang-mura lang kumpara doon sa shop na pinuntahan namin. Tapos ito na. Nung tinanong namin doon sa cashier, alam nyo ba kung magkano ang halaga ng ECU doon sa brand new kaysa doon sa replacement na inaalok sa amin. Yung brand new niya sa Trump sa 10 Avenue, ito ay nagkakahalagang 3,150 pesos. 3,150 pesos. Napakamura. At dun sa shop na pinuntahan namin, sa motor shop, umaabot ng 6,500. So, ang laki ng porsyento, nila, kikitain nila. Ang laki ng tubo nila. Biruin mo. Tinataga ka na. Napakamahal talaga. Kaya, maswerte kami at natuklasan namin yung 10 Avenue na yan sa Caloocan. At yung street na yan, 10 Avenue, ang pinaka street ng warehouse niya doon sa 8 Avenue. 8 Avenue yan, yung warehouse niya. Yung Trump. Itanong mo lang doon kung saan yung Trump ng Honda. Ituturo na sa inyo yon sa 8 Avenue. Ang bababaan ninyo, 10 Avenue. Yung 10 Avenue, doon yun sa Caloocan. Tapos yung street ng Trump niya, yung Honda, ay 8 Avenue. So, ito yung aming ECU. Ayan, kung makikita ninyo. Ito yung aming ECU na luma. Tapos, ito yung aming ECU naman na nabili na brand new sa Honda rin. Ayan, tingnan nyo. O, diba? Halos magkaparehas din. O. At itong luma na to, ito ay umaabot ng, kung papalitan nila sa motor shop, umabot ng 6,500. So, itong nabili namin, umabot lang ng 3,150. Tapos, nag-additional ako ng yung stopper stand niya. Alam nyo kung magkano yung stopper stand niya. Yung goma sa pang center stand. 20 pesos lang, guys. 20 pesos lang. So, napakamura talaga. Pero, dun sa may warehouse na yan, medyo may kinuha lang ako ng video na konti lang kasi bawal nga mag-video doon ng matagal. Kasi maselan din sila doon. Na-video ko lang yung mga motor lang. Magaganda rin. Tapos yung street na bababaan nyo, binidyo ko rin yun. Makikita nyo dito para alam nyo rin
para may idea rin kayo. So, ayun, at na gawa nga namin at napaandar na yung aming motor dahil dun sa pinakabit na rin namin to dun sa pangalawang pinuntahan namin na motor shop. Dun sa pangalawa, dun na namin pinakabit. Tapos nagpa-change oil na rin kami. Ayun, yung kinabit na dun, gumana na dun, gumana. Yun nga yun yung ECU. At least nakatipid kami ng 3,000. Biruin nyo guys, 3,150 yung brand new. Tapos dun sa replacement niya, dun sa unang motor shop, umabot lang na 6,500, napakamahal. Kaya maswerte kami at natuklasan namin yung ganun. Sa Caloocan, 10 Avenue baba kayo, tapos 8 Avenue yung warehouse niya. Warehouse. Murang-mura lang talaga doon. Kaya, ayun, at sana ay naibigan ninyo at marami kayong natutunan sa aking vlog. At sana mapuntahan ninyo to at doon kayo makabili, makamura kayo doon. At huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Yung nabili na ECU ngayon, ayan, kinakabit na para umandar na yung Honda Beat. Ayan, kabit na yan, matibay na. Kaya pag start nyan, andar na yan. Kaya lang hindi na natin inano yung sounds dahil maka-copyright tayo, dahil may nagpapatugtog, kaya hindi na-mute na natin yung sounds niya. Kaya na-voice record na lang para hindi makopya yung original na sounds. Kasi kapag nakopya yon, sigurado na copyright. Kaya na-voice record na lang natin. Ayan yung ECU na nabili na brand new sa halagang 3,150. Ayan, mandar na. Natapos din yung pagkakabit ng ECU sa Honda Beat F1. Kaya ayan, at isasara na yung box para masiguro na mapapaandar na at ayusin lang yung wiring. Tapos isasara na yan. Ayun, at natapos din.